Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa mga minamahal naming kasapi ng ating pamayanan dito sa parokya ng San Martin and Tours, mga bisita naming galing sa iba't ibang mga lugar, kayong lahat na mga kapwa deboto sa mahal na puon ng Cruz sa Wawa, magandang umaga po sa inyo at happy fiesta. Taon-taon, marami sa inyo ang bumabalik sa simbahang ito upang mamintuho at mamanata sa mahal na puon ng Cruz sa Wawa. At ang madalas po nating napapansin ay ang magarang mga dekorasyon, mga palamuti na inilalagay natin dito. Pero minamahal kong mga kapatid, sa likod ng mga magagandang palamuti ay ang malalim na kahulugan kung bakit tayo nagdedebosyon sa banal na krus. Kaya po, inaanyayahan ko kayo na sama-sama nating pagnilayan ang mga palamuti na nakalagay sa banal na krus na siyang nagpapahayag kung sino ang ating sinasamba at kung sino ang ating pinupuntahan dito para mamintuho. Una, itinama po ng simbahan natin dito sa Diocese ng Malolos at dito mismo sa ating parokya ang pagtukoy natin sa mahal na puon ng Cruz sa Wawa. Dati po siguro yung mga matatanda dito, ang nakasanayan, ang natawag sa kanya ay mahal na poong krus. Ang poon ay abbreviation ay pagpapaikli ng Panginoon. At ang krus mismo ay hindi natin pinapanginoon. Kaya hindi siya poong krus. Bagkus, ang ating pinipintuho ay ang ating Panginoong Hesukristo, at ang krus na ito ay ang naging instrumento ng kanyang pagliligtas sa atin. Kaya ang sinasamba natin, ang pinararangalan natin ay hindi ang mismong kahoy na krus, kundi si Jesus na ipinako sa kahoy ng krus. Kaya ang tawag, mahal na poon, mahal na Panginoon ng krus sa Wawa. At itong Panginoong Hesukristo ay tinutukoy mismo ng mga palamuti na nakalagay sa banal na krus. Gusto kong pagtuunan ninyo ng pansin yung maliit na detalye dun sa paanan ng krus. Makikita po ninyo dyan ang isang tupa na nakaupo sa ibabaw ng aklat na mayroong 7 pananda o bookmark. Ano po ang ibig sabihin nito? Mula ito sa aklat ng pahayag na ang kordero ay naroon sa piling ng Diyos
at nasa kanyang kapamahalaan ang aklat ng buhay. Ibig sabihin, si Jesus ang hahatol sa ating lahat pagdating ng wakas ng panahon. Si Jesus ang tinutukoy ni Juan Bautista sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan. Ito ang kordero ng Diyos na siya ring paulit-ulit nating sinasabi sa banal na misa kapag ang biniyak na tinapay na naging katawan at dugo ng Panginoon ay ipinakita sa atin matapos nating kantahin ang kordero ng Diyos. Ano ang unang titulo ni Jesus na ipinapakita sa atin ng krus sa wawa? Kordero ng Diyos. Pakiulit. At kung titingnan ninyo sa ibabaw ng kordero na nakaupo sa libro ng buhay, sa aklat ng buhay, naroon ang bungo na merong magkakrus na mga buto. Kanino pong bungo at kanino pong bungo at kaninong buto iyan? Kanino? Hindi sa akin, kasi nandito pa ako. Hindi rin kay Jesus, sapagkat si Jesus ay hindi naagnas, sapagkat siya'y muling nabuhay. Kaninong bungo ito? Bungo ni Adan. Very good. Ang bungo ni Adan ay simbolo ng kamatayan ng sangkatauhan dahil sa kasalanan, na dahil sa kahoy ng krus ay napalitan ng buhay na walang hanggan. Kaya po ang kulay ng krus ay itim, dahil ito'y tanda ng kamatayan na naging parusa nating lahat, na inako ni Jesus sa krus para hindi na tayo ang magdusa sa parusang iyon, kundi siya na lamang para sa ating lahat. Ang langit na minsang isinara dahil sa kasalanan ng tao ay muling nabuksan dahil sa dugo ni Kristo. Kaya nga sinasabi, bakit nasa paanan ng krus ni Jesus ang bungong iyan? Meron pong paniniwala noon na doon sa pinagtusukan ng krus ni Kristo sa Kalbaryo, nakalibing ang tunay na bungo ni Abraham o tunay na bungo ni Adan. At nung ang Panginoon ay namatay, ang unang napatakan ng dugo ni Jesus ay ang mga kalansay at bungo ni Adan. Tanda ng paglilinis sa nagawa nilang kasalanan. At hindi ba ito rin ang pag-asa natin bilang mga Kristiyano na sa kabila ng ating mga kasalanan, tayo'y hinugasan na ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa tubig ng binyag, ang pagdanak ng dugo ni Jesus sa bungo ni Adan ay naging pagdanak din ng dugo para sa ating lahat. At sa bawat misang ipinagdiriwang natin, inaalala din natin ito. Sa tuwing tatanggapin natin ang kanyang katawan at dugo, tinatanggap din natin ang bagong buhay na ibinigay sa atin ni Kristo. Amen ba yun? Amen. At kapag tumingin kayo sa gawing itaas pa, ay makikita natin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. Malapit dun sa gitna. At itong puso na ito ay nagpapaalala na hindi ang dami ng sugat o ang dami ng dugo na nawala kay Jesus o bugbog na kanyang kinamit ang nagligtas sa atin. Kahit kayo ay magpabugbog, kahit na kayo ay masugatan, hindi pa rin ninyo maililigtas ang sanlibutan sapagkat hindi kayo si Jesus. Ang kamahal-mahalang puso ni Jesus ay nagpapaalala ng kanyang pag-ibig na nagligtas sa atin. It is the love of Jesus that saved us. Kahit gaano karami ang sugat, kahit gaano karami ang dugo, kahit gaano kasakit ang mga bugbog, baliwala ito kung wala ang pagmamahal ni Jesus. Kaya't yun ang ibig sabihin ng kamahal-mahalang puso. Kamahal-mahalang puso na hindi nawawala ng apoy sapagkat hindi nanlalamig ang pag-ibig ng Diyos kahit na tayo ay patuloy na nagkakasala. Amen ba yun? Amen. At sa ibabaw ng krus, makikita natin sa may bandang gitna ang araw na nakangiti. Sapagkat sa banal na kasulatan, si Jesus ay tinutukoy bilang araw na hindi kailanman lumulubog. A sun that never sets, sapagkat
Ang araw na ito ay tanda ng muling pagkabuhay ni Jesus na nakamtan niya sa krus. Kaya bagamat ang nakikita natin ay krus na naging instrumento ng kamatayan, ang mahal na puon ng krus sa Wawa na pinipintuho natin dito sa Bukawi ay punong-puno ng mga simbolo ng muling pagkabuhay ni Kristo. Dahil sabi ni San Pablo, kung ang Panginoon ay hindi muling nabuhay, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Ulitin niya natin, kung hindi nabuhay si Jesus, baliwala ang ating pananampalataya. Kaya lamang natin pinipintuho ang mahal na puon ng krus sa Wawa, sapagkat binago na ni Jesus ang kahulugan ng krus. Hindi na ito instrumento ng kaparusahan lamang nung panahon ng mga Hudyo. Ito'y ginawang instrumento ng Diyos upang ang pagkakasala ng tao ay pawiin, upang iligtas tayo mula sa kamatayan, at upang ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Muli palakpakan natin ang mahal na puon ng krus sa Wawa. At ito rin ang sinisimbolo ng mga nakapaligid sa krus na ito. Ang tela na nakalagay sa harap, ito po ay tanda nung tela na ginamit sa pagbababa kay Jesus sa krus. Tanda ng pagtatapos ng kanyang pag-aalay sa krus. Ngunit ito'y tanda rin na ang Panginoong muling nabuhay ay wala na doon sa krus, kundi kapiling na ng Ama. Nakapaligid sa mga kanto ng krus yung dekorasyon na para bang galing sa balahibo ng pabo, because peacock has always been a symbol of the resurrection of Jesus. At yun din ang ibig sabihin ng ulap at mga sinag na nakapaligid sa banal na krus. Nagniningning ang krus, hindi dahil ito'y instrumento ng kamatayan, kundi dito nakamit ni Jesus para sa atin ang buhay na walang hanggan. Amen po ba yun? Pinili kong basahin pa rin ang Ebanghelyo para sa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon, sapagkat akmang-akma dito ang kahulugan ng banal na krus na ating pinararangalan. Sa mga may edad na dito, alam niyo po ba kung ano yung ibig sabihin ng pamatok? Yung mga umabot pa na may bukid sa Bukawi, nung hindi pa nagiging subdivision o hindi pa binabaha. Alam niyo po ba kung ano yung pamatok? Taas ang kamay ng nakakaalam ng pamatok. Awa ng Diyos ko, konti na lang. Nasa misa ng 6:00 yung karamihan po sa kabats ninyo. Ha? Ang pamatok, sa mga hindi nakakaalam, hindi po ito yung kamay. Kapag nainis ka, pamatok. Hindi yon. Ang pamatok ay yung kahoy na inilalagay sa batok ng hayop para pasanin ang mga mabigat na pasanin. Halimbawa, yung pang-araro. Para hindi tao maghihila, hayop ang maghihila, anong ilalagay sa batok? Anong lalagay sa batok? Ngayon, sa Israel, walang kalabaw. Hindi kagaya sa Pilipinas, madaming at kalabaw ang pinaglalagyan natin ng sa kanila maliliit ang hayop. Katulad ng bisiro o batang kabayo. Ngayon, hindi kaya ng isang bisiro yung pamatok. Kaya dapat palagi siyang may kasama. Ano ang sabi ni Jesus? Hindi ko tatanggalin anumang pasanin ninyo. Ano ang sabi ni Jesus? Sasamahan ko kayo sa pagpapasan para kahit mabigat, gagaan, dahil kasama ninyo akong nagpapasan. At yan ang pangako ng mahal na puon ng krus sa Wawa. Yan ang pangako ni Jesus sa atin. Namimintuho tayo, hindi dahil gusto lang natin mawala ang problema. Dahil may sasabihin ako sa inyo, tanong niyo sa akin, ano? Hindi aalisin ng Diyos ang problema. Hindi aalisin ng Diyos ang krus. Tanong niyo sa akin, bakit? Huwag niyong kalilimutan na dahil sa banal na krus tayo iniligtas. At huwag ninyong kalilimutan ang sabi ng Panginoon, kung nais ninyo akong sundan, kung nais ninyong maging alagad ko, kailangan ninyong kalimutan ang inyong sarili, pasanin ang inyong krus araw-araw at sumunod sa akin. Sabi nga ni Saint Jose Maria Escriva,
nulla dies sine cruce. Pakiulit nga po, nulla dies sine cruce. Anong ibig sabihin doon? Walang araw na walang krus. Pakiulit nga po. Araw-araw may krus tayong pasanin. At alam kong kung minsan napapagod na kayo. At alam ng Diyos na nahihirapan kayo. Kaya nga nauna na siyang umakyat sa krus para ipaalala sa atin. Nauna na siyang nagpasa ng krus para ipakita sa atin. Hindi ka nag-iisa sa tuwing meron kang pasanin. Kasama mo ako. Ano man ang pinagdaraanan mo, kahit nagaano yan kabigat, kaya nating yan dalhin. Sapagkat hindi mo kailangang dalhin ng mag-isa, palagi mo akong kasama. Amen? Kaya naririto tayo para magpasalamat sa mahal na poon ng krus sa Wawa, sapagkat nitong mga nakaraang araw, nitong mga nakaraang panahon, nagtaasan ng mga bilihin, nagtaasan ng gasolina, lahat na lang nagtaasan, pati ang pride ng mga tao, pati ang mga tao na mahirap natin pakisamahan, kinakailangan na natin silang kausapin kahit magkakaiba tayo ng pinaniniwalaan sa politika. Yan ang mga krus na pinasa natin kamakailan. Tama? Na-stress tayo sa maraming bagay nitong kamakailan. Tama? Pero tingnan ninyo, nandito pa rin kayo. Hindi dahil inalis ng Diyos ang problema, kundi dahil sinamahan kayo ng Diyos sa kabila ng inyong mga problema. Kaya marapat lang na magpasalamat tayo sa mahal na poon ng krus sa Wawa, sapagkat ang kanyang pangako, sinamahan ko kayo noon sa hirap at kamatayan. Bakit naman kayo'y iiwan ko hanggang sa panahon ngayon? Halina't magparangal sa mahal na poon ng krus sa Wawa. Dalhin natin ang kanya-kanya nating krus at ialay natin sa banal na misa kaisa ng sakripisyo ng krus ni Kristo. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at napapagod na, sapagkat ang aking pamatok ay kaya ninyong dalhin dahil kasama ninyo ako, at kung kayo'y lalapit sa akin, kayo'y pagpapahingahin ko. Mabuhay ang mahal na poon ng krus sa Wawa.